Isa pong napakalaking pagkilala ang natanggap ni Ripple at ang kanyang XRP mula mismo sa United Nations. Sa isang research document na inihanda para sa UN, tinukoy po si Ripple bilang isa sa mga technology na mahalaga sa pagbuo ng isang financial system na hindi lang mabilis at mura, kundi pati na rin green at inclusive. Ang pagkilalang ito ay nagpapakita na ang papel po ni XRP sa global finance ay hindi lang nakasentro sa crypto market kundi pati na rin sa mas malawak na usapin ng sustainable at saka regulated na ekonomiya. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang pagkilalang ibinigay ng United Nations kay Ripple. Ayan, ayon po sa research na inilabas, nakasaad po dito na ang Ripple protocol ay naglalaman ng mga pangunahing trend na mahalaga para sa disenyo ng isang green at inclusive financial system. Ibig sabihin ay nakikita ng United Nations na ang technology po ni Ripple ay tumutugma sa global goals para sa mas malinis at mas patas na sistema ng finance. Kaya sa market impact, ang pagkilalang ito ay maaari pong magpataas ng kumpiyansa ng mga institutions at gobyerno kay XRP. Kapag dumami po ang mga institusyong kikilalanin ang kanyang technology, tataas po ang posibilidad ng mas malawak na adoption na siyang magdadala ng upward pressure sa presyo. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang pagiging energy efficient ni XRP? Yan, ipinahayag po ni Ripple President Monica Long na si XRP ay 120 times na mas energy efficient kumpara kay Bitcoin. Ito ay dahil sa consensus mechanism na ginagamit po ng XRP ledger na hindi po nangangailangan ng sobrang energy intensive mining gaya po ng proof of work blockchains. Kaya sa market impact, sa panahon po na mas tumitindi ang usapan tungkol po sa climate change at saka green energy, ang pagiging energy efficient ni XRP ay maaari pong magbigay sa kanya ng malaking bentahe. Mas madali po siyang ma-adapt ng mga institution at gobyerno na naglalayon ng sustainable finance solutions. Ano naman po ang mga benepisyo ng XRP Ledger? Ayan, ang XRP Ledger ay may maraming kalamangan kumpara sa ibang blockchains. Mas decentralized po siya kumpara sa proof of work systems. Mas mabilis ang transaction speed at mas mura ang fees. Bukod dito, ang research po ng UN ay tumutukoy din sa malinaw na pagkakaiba ng mga uri ng virtual currencies, kung convertible or hindi, at kung centralized or hindi. Kaya sa market impact, dahil malinaw po ang classification ni XRP, mas madaling maunawaan ng mga regulators kung saan po siya pumapasok. Ang regulatory clarity na ito ay maaari po magtulak sa mas maraming financial institutions na gamitin siya bilang bahagi ng kanilang operations. Ngayon ay paano naman po pinapakita ni Ripple ang kanyang desire for compliance. Ayan, nakikita ang pagiging seryoso po ni Ripple sa pagsunod sa global regulations. Isa sa mga halimbawa ay ang launching ng RLUSD stablecoin at ang kanyang pagsusumikap na makakuha ng banking license sa US. Ang mga hakbang na ito ay naglalagay po kay Ripple sa tamang posisyon para makuha ang tiwala ng mga regulators at saka financial institutions. Kaya sa market impact, kapag tuluyang nakakuha ng banking license itong si Ripple, posibleng mas maraming bangko ang direktang gumamit ng kanyang sistema. Ito po ay magtataas ng liquidity at utility ni XRP na siyang makakaapekto ng malaki sa kanyang presyo. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng bridging traditional and digital finance? Yan, isa po sa pinakamalagang punto ng research ay ang kakayahan ni Ripple na mag-connect ng traditional finance sa digital finance. Hindi niya gustong palitan ang mga bangko, kundi tulungan silang makapag-integrate ng digital gateways gamit ang kanyang technology. Sa ganitong paraan, mas magiging madali ang adoption ng XRP bilang bridge
currency. Kaya sa market impact, ang ganito pong position ay nagbibigay ng long-term utility kay XRP. Habang dumadami po ang bangko at merchants na gumagamit ng kanyang sistema, lalong tataas po ang demand ni XRP bilang bridge asset. Ngayon paano naman po nakakatulong si Ripple sa mga institutions at saka consumers? Ayan, sa pamamagitan po ng kanyang system, nakakapagbigay si Ripple ng capital at transaction intermediation. Ibig sabihin po nito ay nagiging mas madali para sa mga institutions, merchants at saka consumers na makuha ang benepisyo ng parehong traditional at saka digital finance. Ang kombinasyon na ito ang dahilan kung bakit tinawag ng research na best of both worlds ang technology ni Ripple. Kaya sa market impact, kapag nakumbinsi ang mga financial stakeholders sa ganitong benepisyo, tataas po ang rate ng adoption. Ang mas maraming users ay magdudulot po ng mas malakas na demand at mas matatag na presyo ni XRP. Ngayon bakit po ba mahalaga ang pagkukumpara kay SWIFT at Bitcoin? Ayan, ang research ay nagsabi na ang technology po ni Ripple na pinapagana ng XRP ay maaaring ituring na mas magandang bersyon ng SWIFT at saka Bitcoin. Dahil mas mabilis at mas mura po sa XRP, may kakayahan po siyang maging practical option para sa cross-border payments na dati ay hawak ng SWIFT. Samantala, mas green at mas efficient po siya kumpara kay Bitcoin. Kaya sa market impact, ang ganitong pagkukumpara ay naglalagay kay XRP sa spotlight bilang posibleng standard sa global transactions. Kapag sinimulang gamitin po ng mga institution si XRP bilang alternative sa SWIFT, sa SWIFT system, maaari pong magkaroon ng malaking bull run sa presyo nito. Ngayon ano naman po ang kahulugan ng pagkilala ng UN para sa kinabukasan ng XRP? Ang pagkilala po mula sa United Nations ay nagtatakda kay XRP bilang higit pa sa isang simpleng cryptocurrency. Nakikita po siya bilang bahagi ng solusyon para sa global financial stability at sustainability. Ito po ay nagpapakita na si Ripple at ang kanyang XRP ay hindi lamang nakikipagkompetensya sa market, kundi nakaposisyon po siya para maging mahalagang haligi ng future financial systems. Riyan, bilang panghuli, para po sa akin ay napakalaking tagumpay ng pagkilalang ito. Ang United Nations ay isa po sa pinakamataas na organisasyon na may impluensya sa global policy at saka regulations. Ang pagkakasama po ni Ripple at XRP sa kanilang research ay nagbibigay po ng matibay na signal na seryosong tinuturing si XRP bilang bahagi ng global financial future. Kung titingnan po natin ang direksyon nito, naniniwala ako na si XRP ay papasok sa mas malawak na adoption cycle sa susunod na mga taon. Habang ang ibang cryptos ay nakatutok lang sa speculation, si XRP po ay nagtatayo ng pundasyon sa mismong struktura or structure ng international finance. At kung magpapatuloy po ang kanyang compliance efforts at regulatory approvals, maaari po natin siyang makita bilang isa sa pinaka-importanting digital assets ng bagong dekada. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.